Isang taon nang lumipas, nawala na lang si Gray, yung pusa. Pero hindi ko siya hinanap. Pagkawala niya kasi, naging magkaibigan kami ni Selena. Isang gabi, uwian na namin, bigla na lang siyang humawak sa braso ko. Nagulat ako sa totoo lang, pero hindi ako nagreklamo. Kahit kasi alam kong aswang si Selena, alam kong may mabuti siyang puso. Madalas na siya lagi nun sa bahay. Sabay na kaming pumapasok lagi at umuuwi. Medyo iniwasan ako ng iba kong mga kaklase. Pero yung mga kaibigan ko na talaga ay naging kaibigan na rin ni Selena. Pati yung mga kabarangay namin, naging close na rin niya. Lagi nga rin akong niyayakap ni Auntie Medi, yung nanay ni Selena. Lagi akong binibilhan ng gamit. Mga ipit sa buhok, blouse o pabango. Hindi na lang pagkain anak ha, at baka mawindang ang mga tao. Kahit naman wala talaga akong masamang tangka sa'yo. Masaya lang talaga ako at dahil sa pagtanggap mo sa anak ko, nagkaroon na rin siya ng ibang mga kaibigan. Sabi pa ni Auntie Medi. Totoo kasing nagkaroon ng social life si Selena. Yun nga, nagkaroon ng mga kaibigan. Sumasama na rin siya sa mga organization sa campus at gumagala na rin. Kaya lang, nagbago ang lahat ng masabi ko na crush ko ang Kuya Alvier niya. Matagal bago umimik nun si Selena. Ayaw kita para sa kanya. Huwag ka nang umasa. Hindi ka rin niya magugustuhan kasi may gusto siyang iba. Sabi niya sa akin tapos umalis na siya. Iniwasan niya na ako mula noon. Kahit anong pakiusap ko sa kanya, hindi niya ako pinapansin. Bigla ring tumigil na siya sa pag-aaral. Kahit nga si Auntie Medi hindi na ako kinakausap. Iniiwasan na rin ako. Ang lungkot-lungkot ko noon. Pero isang araw, tandang-tanda ko pa rin yun. Nakita ko si Alvier sa first gate ng campus. Nang makita niya naman ako, kumaway siya at ngumiti. Nang makalapit na ako sa kanya, kinuha niya ang bag ko tapos sabay na kaming naglakad. Silosa kasi si Selena eh. Ayaw niyang may kaagaw sa kuya niya, kaya ganun. Bigla na lang niyang sabi. Napamura na lang ako at halos madapa. Kasi tangina, alam niyang crush ko siya. Nakakahiya. Pero mula nun, lagi niya na akong hinahatid sundo. Madalas din, pag walang pasok, nasa Kapitolyo kami. Minsan, nanonood ng sine. Minsan naman, kakain lang. Date baga. Tuwang-tuwa ang puso ko noon. Kahit pa, namimiss ko si Selena. Natatabunan niyo ng saya sa atensyon at oras na binibigay ni Alvier sa akin. Hayaan mo yung si Selena, parang tanga lang. Para desisyon. Sabi naman ni ate nang minsang magsabi ako sa kanya na namimiss ko na nga si Selena. Mga 4 na buwan pa ang lumipas saka ko ulit siya nakita. Maputla siya, nangangayayat pero sa unang pagkakataon, napakatapang ng mga mata niya. Sinampal niya ako sa kadinuro. Malandi ka, layuan mo ang kuya ko. Pagkasabi niya noon, sasabunutan sana niya ako pero naawat siya ni Auntie Medi. Ella, sundin mo na lang siya. Hindi kayo bagay ni Alvier. Mahinang sabi ni Ante sa kamarahang inalayo na sa akin si Selena. Nalaman ko sa isang pinsan nila na may sakit siya sa puso, inborn. Namana niya ang sakit na yun sa side ni Auntie Medi, sa side niyang tao. Pero yung sakit na yun, magagamot daw sana kung kahit once a month kumakain siya ng kapiranggot na karne ng tao. Pero halos 1 taon na rin daw siyang tumatangging kumain. Ayaw niya. Para daw kasi sa kanya kasalanan yun. Para sa kanya, tao siya. At dahil nga walang makapilit sa kanyang kumain, nangihina na siya. Hirap nang makapaglakad kahit maikling distansya lang. Kaya rin tumigil na siya sa pag-aaral. Kaya nang magkita kami ulit ni Alvier, nakiusap ako sa kanya na payagan akong makita si Selena. Kasi gustong gusto ko siyang kausapin. Gusto ko kumain siya ng pwedeng makagamot sa kanya.
Gusto ko ring sabihin na hindi magiging kabawasan sa pagiging tao niya ang pagkain nun, na walang magbabago. Siya pa rin si Selena, ang kaibigan ko. Ang kaso sabi ni Alviar, masyado daw bayolente pa rin si Selena at ayaw ng tatay nilang may makakitang iba. Pero nangako naman siyang sasabihin niya yun lahat sa kanya. Pagkatapos naman nun, kwentuhan na ako ni Alviar tungkol sa kanila. Sa lahi nilang aswang. May bertud silang lahat, maliban sa ilang pinsan nila at kay Auntie Medi. Si Alviar din ang nagsabi sa akin na may mga taong willing magpainom ng dugo o magbigay ng kapiranggot na laman nila. Literal na laman, karne, kapalit ng pera. Pakiramdam ko nga halos ikinuwento na ni Alviar sa akin lahat, maging yung pagsasalin ng mga bertud. Pag may namamatay silang kapamilya na may bertud, mamimili ang tatay niya ng pagpapasahan nun. Lahat kapamilya niyo? Kadugo? Tanong ko. Umiling naman siya. Hindi naman, kahit hindi namin kaano-ano. Kung willing ka na sumama sa amin, pwedeng sa'yo. Hindi rin naman namin pinapabayaan ng mga bagong hawa. Tinuturuan namin sila kung paano mamuhay na parang tao. Umalis lang naman kami sa amin dahil sa nanay ko. Parehong may bertud ang nanay at tatay. Mas matanda nga lang ang bertud na meron si nanay. Kaya siya ang pinuno namin noon. Pero nagbago siya bigla. Gusto niya nang maalis ang mga bertud sa amin. Hanggang sa isang araw, sapilitan niya akong dinala sa mga ngaway na kayang magtanggal ng bertud. Di ba malakas si nanay? At dahil nga siya ang pinuno namin sa mga panahong yun, may mga kagrupo kaming panig sa kanya. Kaya napilitan kaming umalis nila tatay. Lalo at ang ilan sa amin kasama ako nun. Wala pang 10 taong napapasahan ng bertud. Ikamamatay namin ang pagtanggal nun. At alam yun ni nanay. Pero hindi ko alam kung bakit gusto niya pa rin gawin. Kaya umalis na lang kami at nagpakalayo-layo. Malupit na mga sikreto ang mga binahagi sa akin ni Alviar. Iningatan ko yun sa puso ko. Kasi pakiramdam ko nun, sobrang special ko at pinagkatiwala niya sa akin lahat ng mga yun. Lalo na nung tanungin niya ako kung gusto ko ba talaga siya at kung pwede ko raw ba siyang maging nobyo. Tuwang-tuwa ako nung nagkwento nun kay ate. Ang saya-saya din ni ate. Sabi pa niya nun hindi naman siguro magagalit ang nanay. Kasi magaganda naman daw ang mga grades ko. Kaya kinabukasan din, araw ng Sabado, habang naglalakad kami ni Alviar sa gilid ng ilog, sinagot ko na siya. Kaso, nagsimula akong guluhin ng mga pinsan at iba nilang kagrupo. Sila yung mga kaklose ni Selena. Nakapaligid sila sa bahay namin pagkagat na ng dilim. Halos ayaw ko na tuloy lumabas nun. Ayoko rin namang magsumbong kay Alviar. Minsan din natatakot ako para kay ate. Lalo, nagtuturo na siya nun sa bayan. Madalas siyang ginagabi. Ay naku Ella, hindi ako natatakot sa mga aswang na yan. Subukan lang nila. Lagot sila sa jowa ko. Sagot ni ate nung magsabi ako sa kanya na dapat magte-text siya kung pauwi na siya nang maabangan ko siya sa may gate. Alam ko na may jowa na rin ang ate. Mag-iisang taon na rin sila. Pero hindi ko pa nakikita o nakikilala. Sabi niya kasi saka na lang daw pag umuwi na si nanay mula Hong Kong. Kaya hindi ako nagpupumilit na ipakilala niya na sa akin yung jowa niya. Ano ba yung jowa mo ate? Tanong ko naman. Humarap si ate nun sa bintana at tinitigan yung 2 pinsan ni Selena na nasa puno. Basta, hindi nila siya kaya. Sigurado ako takot yung mga yan sa kanya. Pagkasabi niya nun, hinampas ko siya sa balikat. Gago ka ha, baka nagjowa ka ng pare. Sabi ko, tapos sabay kaming tumawa. At yun na, ang huling beses na nagawa namin yun na 2.